Akala ng iba ito ang itsura ng dalawang halimaw na lilitaw sa huling panahon. Kung isi-search sa Google, ito ang lalabas. At kung i-generate natin sa AI, ito naman ang lilitaw. Pero ito ang tumpak at pagkapaliwanag kung sino ang dalawang halimaw na ito sa Revelation. Humanda ka sa revelasyong ipapakita at paparinig sa iyo ng banal na Espiritu. Revelation 13:1 hanggang 4. Pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo nito ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo at may mga paang katulad ng sa oso. Ang bibig nito ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Sa unang bersikulo pa lang, napakarami na pong pagpapahayag ng mga simbolismo dito. It is not a literal na lilitaw dahil ang unang simbolismo dito ay yung dagat na nagpapakita na hindi lalabas sa lahi ng Israel o ng mga Hudyo ang Antikristo. Kasi ang first beast, nire-refer ito sa Antikristo. Yung 10 sungay, it is a testing. Ang korona ay sumisimbolo na paghahari sa buong mundo. Ang leopardo ay sumisimbolo sa kakasigan. Ang paa ng oso ay sumisimbolo sa paghahari sa lupa. Ang bibig ng leon ay sumisimbolo na kung sino ang nagsasalita dahil ang leon ay hari ng jungle. At nire-refer nito ang paghahari sa buong mundo sa pamagitan ng mga pananalita. Bawat simbolismo na nabanggit na hayop ay merong mga katangian at sumisimbolo sa dragon, walang iba kundi si Satan. Kasi nga kampo ni Satanas ang Antikristo na ito. Siya ay tao na lilitaw bago ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. He is the first beast. He can be a ruler, a world dictator, a political leader, deceiver, malakas ang karisma na mangunguna sa one political, one religion, one currency. Maraming teorya patungkol kung sino ang Antikristo na lilitaw sa huling panahon. Pero ang Bible walang direct na tinutukoy kung sino at saan lilitaw. Meron lang sinabi kung ano ang katangian. Pangalawang halimaw, Revelation 13:11. Pagkatapos nakita ko ang isa pang halimaw na lumalabas mula sa lupa. Ito ay may 2 sungay na katulad ng sa tupa, ngunit parang dragon kung magsalita. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Pinilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling. Ito ay punong-puno pa rin ng simbolismo, hindi literal na makikita ang itsura ng pangalawang halimaw, kundi yung mga katangian nito. Kasi ito lang ang pinapakita ng Google at ng AI generation. Ang 2 sungay ay sumisimbolo sa salvation. Kung babasahin nyo yung Bible, ang sungay ay nagre-refer sa kaligtasan. Dahil itsurang tupa yung false prophet na lilitaw dahil siya ang second beast. Gagayahin niya ang Panginoong Hesukristo. Kasi nga, itsurang tupa pero nung nagsalita na ay parang dragon. Yung dragon, nagre-refer kay Satan dahil pinaliwanag yan sa Revelation chapter 12. Pandaraya ang gagawin niya. Sa pagsasalita, manggagaling ang pandaraya sa mga mahimalang papakita ng Antikristo at huwad na propeta, dadayain ang mga tao. Kung mapapansin nyo, ang panahon natin, kung sino yung kakaiba ang pinapakita, yun ang mas pinapanigan at mas pinupuntahan ng mga tao. Punta ka lang sa trending, punta ka lang sa mga sikat na tao, kung ano yung ginagawa nila na parang kakaiba. Dahil ganyan dadayain ang mga tao sa huling panahon. Hindi magpapakita na may 2 sungay, pero ililihis tayo sa katotohanan. Dahil magkakaroon ng matinding sakit yung unang halimaw. At yung pangalawang halimaw ay magpapakita ng kapangyarihan. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, pandaraya ang gagawin. Dahil assassination ang pwede mangyari o isang death publicly ang makikita doon sa sikat na political leader o famous na diktator. Makikita po ng buong mundo yan dahil nga sila na lang po ang natitirang nag-iisang relihiyon sa panahon na yan, nag-iisang gobyerno. Bukod doon, maraming naniniwala na nag-rapture na po niyan kasi nawala na yung mga preacher. Ang pinaniniwalaan na nila ay yung false prophet. Kung paano siya magsalita na akalain ng mga tao na siya yung Panginoon, na siya yung Messiah. Kasi nga sa Revelation, yung first horseman doon ay puti.
na nakasakay sa kabayo. Kunwari, parang magiging lawlessness siya, pero ang totoo nun, after 3.5 years sa tribulation period, magpapakita sila kung sino talaga sila, na sila ay kampo ni Satanas. Bubuhayin yung unang halimaw sa pamamagitan ng kapangyarihan nitong false prophet na pangalawang halimaw. Yan ang propesiyang magaganap sa huling panahon. Sila ang una at pangalawang halimaw na tinutukoy ng Revelation. Ngayon kapatid, sa mga nagtatanong po, hindi sapat na malaman natin ito. Dahil mawawalan ng saysay ang pagkaunawa natin dito kung hindi natin ipapahayag ang kabutihan ng Diyos. Kasi basahin nyo man po ng baliktaran ng Revelation, matatalo po yung unang halimaw at pangalawang halimaw. Dahil ang tanging layunin po ng videong ito ay ipakilala sa iyo ang Panginoong Hesukristo na tumalo sa dalawang halimaw na ito. Huwag kang matakot dahil ang mga bagay na ito, oo, mangyayari, pero mananalo pa rin ang gospel. Mananalo pa rin yung salita ng Diyos. Mananalo pa rin yung ating pinag-aaralan at ang Diyos. Dahil sa unang panahon pa lang, andyan na ang espiritu ng Antikristo. Pero may lilitaw talaga na isang Antikristo na mangunguna para rebelyuhan ang Panginoon. Ngayon, ito na yung panahon para hindi tayo madaya. Sapat na yung napakinggan natin para tumalikod tayo sa mga pagkakasalang ginawa natin. O manumbalik tayo sa Panginoon. Isang malaking tulong na ma-share mo yung video na ito para sa mga hindi nakakaalam. Na ang tanging pag-asa natin, hindi yung mga nakaupo sa gobyerno, yung mga taong sikat, kundi yung nakaupo sa trono ng langit. Yun ay ang Panginoon. Ang prayer ko sa iyo, lalo kang lumalim sa pananampalataya, lalo mong makilala ang Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita at sa gabay ng banal na Espiritu.